kay Inday Sara Duterte. Aba, nakaka-receive na daw ho o nakakatanggap na ng diskriminasyon sa pangangampanya si Inday Sara Duterte. Mga bossing, ayan o sabi sa balita, VP Sara nakatanggap ng diskriminasyon sa kampanya sa Bacolod. Sino ba ang nagbalita nito? Kaninong page ito? Nagsasabi, Paulo Duterte supporter. Hindi, napakasimple lang naman nung intindihin yan, mga kababayan eh. Kung kayo ho, nanonood, kung kayo, kung nakita ninyo, yung pagsampa sa entablado ni Inday Sara Duterte, mga bossing, doon po sa Tondo, Maynila. Nakita nyo naman kung ano ang ginawa at kung paano mangampanya ang vice-presidente. Di ba? Inilagay yung picture, litrato ni Congressman Benny Abante sa kanyang likod. Tapos saka hinamak, saka ipinahiya doon sa mga kadistrito ni Congressman Benny Abante. Yung mga yan ho, mga kababayan, malamang sa alamang po, ayaw nila nung ganong pangangampanya. Ako ho, sa tanang buhay ko, mga boss chief amo, sir, simula po bata ako, mahilig ako sa politika. Pero ito po yung pinakapangit na nakita ko kung paano po mangampanya, mga kababayan. Di ba? Biruin mo, may mga bata doon. Alam niyo po, mga boss chief amo, sir, yung mga politiko po, simula ho nung dati, hanggat maaari po kung kaya nilang itago yung kanilang ugali, itatago nila yan sa panahon ng kanilang pangangampanya. Pero si Inday Sara Duterte hindi kayang pigilan. Yung tipo bang para man lang, maging kaaya-aya, para man lang maging desente sa harap ng mga taong bayan. Pero si Inday Sara Duterte, wala. Ibang klase ho, patayan. Hindi ba? Patayan, mga kababayan. Ano ibig ko sabihin dito? Ito, mansanas, apple. Si Apple Nieto, yun yung pangalan ng kandidato doon. Ito, mansanas, apple. Isubo mo yan sa bunganga ni Joel Chua hanggang sa mamatay si Joel Chua. Di ba, mga kababayan? Ikaw pupunta ka doon. Sabi nga nung anak ni Congressman Benny Abante Di ba? Pupunta ka dito sa aming distrito. Nagtawag pa kayo. Meron pa kayong kumbaga, import. Tapos yung import, ganun lang ang gagawin. Sabi ko nga ako sa inyo yung kampo ni Yorme, mga kababayan, Ma'am Chris Rose, malakas Yung tipo ho bang masasabi mong panalo na, kaya lang biglang humugot, natalo pa. Nadamay pa. Mga bossing, madami ang nagsasabi, naku, nainis kami kay Yorme kasi okay na sana Biglang yung hinugot pa ganoon. So sino po, mga kababayan, ang magkakagusto ng mga politiko, imbitahan natin si Inday Sara Duterte para mas lumakas tayo. Wala ho, mga kababayan. Miski ho ako, kung ako tumatakbo, kahit na po sabihin natin vice-presidente yan. Mark, i-endorso kita. Ay, wag na po, madam. Baka yan pa po ang maging dahilan ng aking pagkatalo. Di ba? Mga kababayan, basahin natin ito. Yung import, fake pala, sabi ni Mel Santos. VP Sara nakatanggap ng diskriminasyon sa kampanya sa Bacolod. Alam nyo ba, mahirap ng stage. Nandoon ako sa Bacolod. Pinag-usapan namin ang detalye. Pumayag na nga sila. Pero noong oras na ng rally, ang sabi sa akin, hindi ka pwede sa stage namin dahil Duterte ka. Yan po, mga bossing. Yung ganyan ho, mga kababayan, na reaksyon ng sambayan ng Pilipino, reaksyon ng mga kumakandidato po, resulta ho kasi yan
nung kanilang ano, nung kanilang, ayun, adik ka, bangag ka, yung mausog nila, yung mautog nila. Resulta ho yan nung ganun. Sa taong bayan, ano po? Ay, papakinggan ba natin to? Kasi yung mga maririnig natin dito, parang parehas lang din nung mga sinisigaw nila sa mautog. Paninira lang. Di ba? Walang gana yung sambayan ng Pilipino. Napakinggan si Inday Sara Duterte. Yung kampo nila. Wala ho eh. No? Yung tipo ho ba sanang, sige punta tayo doon sa campaign rally nila. No? Pakinggan natin kung ano ang plano sa bayan. Wala. Paulit-ulit lang ho. Bring him home. Di ba? Oh, yan po ang resulta ng mga pamautog nila. Sabi ni Amy Esguera na nandoon sa TikTok, tama lang po sa kanya yung bastos. Siya, tatak Duterte, bastos. Di ba, Maki Keyo? Sabi ni Jackie Kapelan, samahan niya lang si Sara. Naku, panibagong hearing na naman yan ni Amy pag hinuli si Sara. Mamaya ho natin pag-uusapan yon. Ano? Andiyan na din si Chi. Basahin natin yung buong detalye dito. Alisin ko to, tapos ipasok ko tong mismong balita niyan. Ito oh. Tama ba? Ito. Yan. O yan, basahin ko Hindi ka pwede, Duterte ka, BP Sara, kick out of Bacolod rally over family name. At hindi lang po dahil sa apelido yun, mga kababayan. Dahil nakita po yung mga ginagawa nilang pangangampanya. Ang pangit naman ho kasi. Mura, patayan, baka madamay ho. Imbes na sila na ay panalo doon sa kanilang distrito o doon sa kanilang lungsod, ay matalo pa. Oh, naku, bakit nyo inimbita yan si Inday Sara Duterte? No, okay na sana kayo Tapos maka-Duterte pala kayo. Yung mga pinagsisisigaw niya sa mga kampanya nila doon sa kanilang mga mautog, puro paninira lang, wala namang mga ebidensya. Idagdag mo pa yung confidential funds na ayaw sagutin, na iniiwasang sagutin ng vice-presidente, mga kababayan. Di ba? Siyempre, yung mga kumakandidato, ayaw nila na mabahiran ng mga tao na may sabit. Di ba? Na merong mga katanungan sa kanila pero ayaw sagutin ho. Tuloy ko to Basahin natin maigi. Vice President Sara Duterte revealed that lakihan ko na nga. Mga labo kasi yung mata ko. Yan. Vice President Sara Duterte revealed that she was unceremoniously kicked out, nasipa, of a scheduled campaign rally in Bacolod City last Wednesday, all because she carried the Duterte name. Speaking during a campaign rally of Manila Mayoral Bet Isko Moreno Domagoso, on Thursday, the usual tough-talking Duterte. Salamat po, Mayor Isko, sa pagpapahiram ng mikropono, kuryente at stage ngayong gabi. Napakabait nyo po, Alam nyo ba, mahirap na po ngayong maghanap ng stage, ganun. Nandoon na ako sa Bacolod, pinag-usapan na namin ang detalye, pumayag na nga sila na 2 upuan, Ang patong kasi, mabigat ako para sa isa lang. Pero nung oras na ng rally, ang sabi sa akin, hindi ka pwedeng sumampa sa stage namin dahil Duterte ka. Hindi lang ho dahil apelido. Hindi lang ho dahil apelido, mga kababayan. Dahil yan po, doon sa mga pinaggagawa nila. At kung sino po yung mga sinusuportahan nila. Isama mo na si Buloyski. Si Buloyski, napilit pong kung ano-ano ang sinasabi nung mga sumusuporta kay Buloyski. Na kesyo daw pinupolitika si Buloyski. Sabi ni K5 Reyes, pahiya siya dito sa amin, Sir Mark. Nag-post ako sa Facebook, daming nagalit na mga DDS. Mainitin ho ang ulo niya mga DDS na yan Mainitin ho yung ulo ng mga DDS na yan, mga kababayan. Nako po. Tanungin mo, alam mo ba kung ano talaga nangyayari sa mga Duterte at kung bakit nandoon sa ICC ang dating Pangulo? Hindi nila alam.
Alam mo ba kung bakit ayaw sumagot ni Inday Sara Duterte? Alam mo ba kung ano yung mga tinatanong sa kanila about sa confidential funds? Hindi nila alam. No? Ang isasagot sa iyo ay bangag ka, adik ka. Paulit-ulit kung ganun. Basta ang mga ayaw sa Duterte, adik. Ganun lang ho ng ganun, mga kababayan. Diba? Hindi ka niyan sasagutin eh. Hindi ka sasagutin kung ano talaga yung pinag-uusapan nyo. Pagka nako-corner mo na yung mga DDS, Diyos ko Lord, sasabihin sa'yo, adik ka, bangag ka, bayaran ka.